Sabi ng lahat, napakabuti ng aking kapalaran. Bata pa ako, naging isa sa mga nangungunang, disenyador ng alahas. At nakapag-asawa ng isang tapat at mapagmahal na lalaki. Kahit na ang aking anak ay may autism, mas mababa ang bihi niya kumpara sa ibang bata. Palagi siyang mahinahon at maalalahanin. Hanggang sa araw na iyon, nalaman ko. Tawagin mo akong mommy. Bilisan mo. Tatawag ka ba o hindi? Hindi ako makapaniwala. Hindi pa kita pwedeng pasalitain. Sumigaw ka. Sumigaw. Sinasabi ko sa'yo. Sa loob ng 2 araw, kahit gusto mong gawing nanay kita, narito ako, hindi ko din kayang magustuhan ka. Ikaw ang maliit na walang halaga, bigyan mo akong lubusin. Ruri. Pinto. Ruri. Ginang, narito ka na naman. Ruri. Alam mo ba na dumating na ang nanay? Pinagpalaan mong salubungin ang nanay kaya't napunta ka dito. Ginang. Phew, syempre na, si Ruri ay may autism. Ngunit ako, laging ginagamit niya siya tulad ng kanyang sariling anak. Sa susunod, mas magiging mapagkumpansyado ako sa pagtuturo sa kanya. Sana si Ruri, maaga nang magsabi ng T-Mommy. Huwag na lang siyang sasabi kung hindi niya kayang gawin. Lahat ito ay dahil sa akin. Hindi na ako magpapilit na pag-input. Ayos ba? Rui. Halika, kumain ka ng prutas. Rui, ano ang kinakain mo? Ito ay hindi gamot na inireseta ng doktor. Rui, sabihin mo kay mama kung sino ang nagbigay sa iyo ng gamot na ito. Liu Yuan. Jam. Ang gamot na ito ay talagang hindi gamot para sa autism. Pero ano talaga ito? Kailangan muna kong tapusin ang pagsusulit bago malaman. Naiintindihan ko na. Salamat, doktor. Kailangan kong ipagbigay alam kay Saizo ang bagay na ito. Singkwenteng bagay. Paano kaya parehong narinig ko ang tunog ng cellphone ni Saizo? Tawag lang ako. Hello, asawa. Anong nangyari? Hello, mahal. Nasaan ka? May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Nasa pulong ako. Tatawagan kita mamaya. Isda. Obstetrics at Gynecology. Hindi ba siya kay Saizo? Impossible. Malusog ang ina at ang bata. Maligayang pagbati sa inyong mag-asawa. Magdadalang tao kayang malusog ang inyong bata. Salamat, doktor. Ang sanggol na ito, lalaki o babae? Batay sa alamin, hindi namin maaaring ipahayag ang kasarian ng sanggol. Kapag malusog lang ang sanggol, pareho lang kung lalaki o babae. Ganon talaga ang dahilan, kaya't alagaan mo ng mabuti ang iyong sanggol. Sasama ako sa'yo pa uwi. Ginang, bakit ka nandito? Dapat ako ang nagtatanong. Bakit kayo nandito sa ospital? Panginoon, hindi ka ba nakikipagkwento sa opisina? Asawa, huwag kang magalit. Ang bagay na ito ay medyo komplikado. Komplikado. Nagtago kang kasama ng ina ng bahay. Pumasok ka sa ospital para sa prenatal check-up. Ipagpatunay mo sa akin. Kaya ba ito'y komplikado? O ayaw mo lang talagang humarap? Ginang, huwag mo nang sisihin ang Ginoong ito. Ang lahat ng ito'y kasalanan ko. Phew, ako.
Ako ang nagdesisyon ng walang pahintulot na tumanggap ng tawag na iyon. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana ako naabuso. Swerte. Hindi rin sana ako nabuntis. Panggagahasa. Ito, ano kaya nangyayari dito? Nagpa siya akong hindi ko kaibaan sabihin sa iyo. Ngunit ngayon, kung hindi ko sinasabi ito, sigurado kang mali alam. Paalam mo na akong sabihin. Ginang, ang bagay na ito ay nangyari 1 buwan na ang nakalipas. Nakatrabaho kang palaging gabi. Pagdating mo ng gabi, agad kang natutulog. Gino, naramdaman mo bang sobrang inom ka? Ngunit si Ginyo ay tulog na. Siguro kaya kong kunin ka. Hindi ba't ito ang katulong ng pamilya Hizizi? Ang bata, talagang nabibigyan niya ng husto. Ang ganda-gandang naman ng nani na hinahanap nila. Pumunta tayo at iinom ng ilang baso. Ilisan mo ako. Yun ang araw na iyon. Siya ang sumira sa akin. Kaya ko naging buntot ito. Ginang. Kung hindi ako nagtawag noon, wala mangyari. Pasensya na. Naiintindihan ko na nagkamali ako sa iyo. Pasensya na. Patawad kung nagkamali ako sa iyong ginang. Ngunit sa panahong ito, kung wala ka, ginang, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Puso. Ito ay ang trust fund na ibinigay sa iyo ng iyong magulang. Ang 5 billion na ito, bago mamatay ang iyong magulang, nag-iwan ito sa bangko at hindi inagawan. Nais kong tanggalin ito. 5% bahagi nito, kompensasyon para kay Yuan. Magbigay pa ng 10 dolyar. Ilagay sa foundation para sa mga batang nakakalimutang kalusugan. Tumulong sa charity. Alaynan. Sana'y mapatawad ng langit. Maaaring mabigyan ng awa si Rui. At sana, maaari mong mapabilis ang kanyang paggaling. Paborito. Susportahan mo ako. Tama yan? Ito ay magandang bagay. Sana isusportahan kita. Ngunit, hindi ito maliit na halaga ng pera. Kailangan mo ulit alagaan ang bata at magtrabaho. Kaya mo bang magawa yan? Ako. Gumawa ka ng isang liham ng kapangyarihan para sa akin. Tutulungan kita. CJ. Salamat, mahal. Phew. Guro. Dapat na pumunta ka na sa kumpanya. Sige, mauna na akong magtrabaho. Nandito ka lang sa bahay. Magpahinga ka ng maayos. CJ, pumunta ka na. Mag-ingat ka sa daan. Ano to? Ano ito? Ulat ng prenatal check-up ni Yuan. Sandali, nagdalang tao na siya ng 2 buwan. Tungkol dito. 1 buwan na ang nakalipas. Gino. Ano ang hinahanap ninyo? Hinahanap ko, ano ang impormasyon tungkol sa trust fund? Ang pagkakaroon ng ganitong bagay ay aming responsibilidad din. Ako at si Zaizao ay naghahanda na bigyan ka ng 500,000 at kukuha pa ng kaunting pera para sa kawanggawa. Ang ginang ay talagang may mabuting puso. Sa halagang 500,000 na ito, maaari ko ring ipanganak ang batang ito. Ikaw, talagang sigurado ka na? Naisip ko na ito. Sa kabila ng lahat, ang munting buhay na ito ay walang kasalanan. CJ, dahil nagpasya ka na, suportahan ka namin. Ang batang ito, siguradong magkakaroon siya ng magandang buhay sa hinaharap. Dapat nating pasalamatan ang ginang at ang Ginoo. Ngunit bakit nga? Kailangang lokohin ako tungkol sa panahon ng pagbubuntis. Malapit nang maluto ang sabaw sa kusina. Kailangan kong magmadali at tingnan. Kung hindi, matutuyo na ito. CJ. Bahay. Sue, halika. Ito ang itinakdang kasunduan na ginawa ko sa kumpanya ngayon. Tingnan mo. Maaari ko bang hindi ka pagkatiwalaan? Asawa. Sa tingin mo ba, parang may hindi tama kayo anyuan? Puso. Kulang. Nangyari sa kanya ang ganitong bagay. May mga bagay na hindi magandang gawin. Maaaring maintindihan rin. Kailangan mong ihagis siya. Hindi. Paano ko kaya siyang ihagis? Nararamdaman ko, maaaring sobrang pagod lang siya kahapon. Ano kaya kung
Bigyan natin siya ng pagnanap. Ang ulat ng pagsusuri ng buntot ay nasa studyang niya. Alam ba niya na mali ang petsa ng pagbubuntot ni Liu Yuanyuan? Nag-aalala ako. Sa loob ng dibdib, pagkatapos mo siyang ibaybay, ikaw ay magbabantay muli ng trabaho at magpapahinga sa mga bata. Maaari bang masyadong hirap? Pwede nating i-discuss ito mamaya. Pagkatapos na namin itaguyod, mabilis, kumain ka na. Mag-donate ng 10 bilyon. Ang natitirang 4 na bilyon ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Isipin mo, kung ilalagay mo ang pera sa bangko, ay bababa ang halaga. Mas mabuti pang ipagkatiwala mo sa akin. Mayroon kaming espesyal na departamento ng pananalapi sa kumpanya. Inutusan mo ako. Diretso akong pupunta sa legal. Ayos lang ba iyon? Mahal, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Wala. Bakit mo naman naisip iyon? CJ, sige, pipirma ako mamaya. Kumain muna tayo. Bakit kailangan pang maghintay ng gabi? May video conference pa ako mamaya. Ako. Asawa. Noon, hindi ka naman ganito kabilis. Pasensya na. Maraming nangyayari sa kumpanya kamakailan. Sobrang dami. Medyo hindi stable ang emosyon ko. Ngunit ang kasunduang ito, talagang para sa ikabubuti mo. Alam ko, 7 taon na tayong kasal. Hindi ba't alam ko na ikaw? CJ, kaya't pipirma na ako ngayon. Bukas ay pupunta ako sa charity para magdonasyon. Umaasa akong makikita ng Diyos ang aming kabutihan. Upang gumaling ang kondisyon ni Rui Rui. Magpagaling ka na. Siyempre, gagawin ko. Buntis na ako. Kailangan ko pang alagaan itong maliit na tanga. Tumingala ka. Kumain ka. Gusto mo bang sunugin ako? Sinasabi ko sa'yo, ang laki ng tiyan ko kasi ito. Kung magkakalat ang kanyang hangin, hindi sapat ang 10 buhay mo para mabayaran iyon. Anong nangyari sa iyo, Rui Rui? Ay, pasensya na po sa tiyan ko, Rui Rui. Kahit hindi masarap ang pagluluto ng tita, hindi mo rin pwedeng sipain. Yung maliit na kapatid sa tiyan ng tiyahin, di ba? Rui Rui. Okay ka lang ba? May sakit ba ang tiyan mo? Masyadong bata pa ang anak. Kailangan walang problema. Hindi gagawin ni Rui Rui ang ganitong bagay. Ano ba talaga ang nangyayari? May problema ba siya sa isip? Bata pa kasi. Normal lang ang magalit. Aalis muna ako kasama si Yuanyuan. CJ. Sila dalawa. Bakit mukhang sobrang malapit? Rui Rui. Huwag nang umiyak ha. Halika, yakapin ka ni Mama. Gino. Naghanda ako ng mainit na gatas para sa inyo. Inumin mo na, at magpahinga ka na ng maaga. Inutusan siya, na may trabaho pa mamaya. Inumin mo na, matulog ka na ng maaga. CJ. Magandang gabi, magandang panaginip. Hello, Xiaohan ah, yung gamot na ibinigay mo sa akin. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Yung gamot na ito, magpapalala ng mga sintomas ng autism. Kung patuloy na inumin, ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng boses. Huwag nating paganahin pa. Huwag na nating bigyan na lang si Rui Rui ang masamang pagkain na yun. Pagkawala ng boses. Si Liu Yuanyuan. Napapahiya ako. Saya. May problema ang lalaking katas na iyon. Hindi pwede. Kailangan kong ipagsihan kay Saizong. Hindi ako makakatulog. Hindi ako makakatulog. Ano nga ba ang binigay niya sa akin? Wala akong lakas. Sa buong katawan. Talaga akong hindi na kaya. Liu Yuanyuan. Anong ginagawa niya dito? Ang damit na pangtulog niya. Hindi ba akin iyon? Ginang. Ginang, hindi ka ba magaling? Nagugulat na nga ako sa iyong mukha simula pa. Bakit? Gusto kong sabihin na parehong babae rin ako. Ang iyong mga magulang ay mayroong malaking yaman. Ikaw ay isang disenyador pa. At ikaw ay nagpakasal sa isang mabuti pang asawa. At ako, kailangan akong maging ina sa iyo.
Araw-araw na parang leon at kabayo. Sa paglilingkod sa iyo, Liu Yuanyuan. Sayang, napakabait ko sa iyo. Hindi ko akalain na magdadala ka ng kaaway sa tahanan. Liu Yuanyuan. Anong ginagawa mo? Asawa, bakit? Nasaktan ka ba? Asawa, kakalabas lang ay inakusahan ni Liu Yuanyuan si Ruru. Lahat tayo ay naloko niya. Asawa, mabilis, tulungan mo ako. Inanakan ako ni Liu Yuanyuan. Gusto pa niyang saktan ang ating anak. Matagal na kitang hindi gusto. Kung hindi lang dahil sa mayaman ka, ano ang kaibahan ko sa isang nakikitira sa bahay mo? Itong tao, talaga bang asawa ko? Kaya pala sa mga nakaraang taon, palagi akong niloko ng dalawa nilang ito. Nasa loob ng dilim, ikaw ang aking kayamanan. Nag-aalala ako para sa iyong mga kamay. Ngunit, kailangan pa ring mag-isip ng paraan para mapasin niya ang kasunduan sa paglipat ng pondo. Ay naku, sobrang tanga niya. Sa huli ay magiging iyo. Bakit ka kumakabigat? Kung hindi ka lang mayaman sa iyong tahanan, malamang matagal na akong nag-iwan sa iyo. Wala kaming anak. May anak akong babae, at siya ay isang bobo. Yun nga ang bobo. Pagkakataon pa. Tama na lang. Ngayon, hindi ba may anak na tayo? Sa gabi. Atin naman. Gusto mo bang subukan dito? Nasa gatas na binigyan ko siya. Naglagay ng maraming sleeping pills. Siguradong hindi siya magigising. Mas interesante ka kaysa sa tanga na iyon. Sobrang saya mo. Hizaizel, mahal kita ng 10 taon. Paano mo magagawa ito? Sa akin. Mag-asawa na kami ng 7 taon. Hindi ba ako makakaintindi sa'yo? Ang mga hayop na ito. Pupunta ako kay Abogado Zhu. Gusto kong makipaghiwalay. Ginoo. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko. Gusto kong pumunta sa opisina. Sinabi ng Ginoo na ipaalam sa iyo. Nagpa siya si Ginoong Shu na ipagbili ang kumpanya at umalis sa ibang bansa. Ginang, kailangan mo nang, wag nang pumunta sa opisina. Paano mangyayari yon? Bakit hindi makontak ang telepono? Mayroong tiyak na bagay na hindi tama dito. Xiaohan, ito ang kasunduan sa paglilipat ng pondo. Pirmahan mo na ito agad. Kailangan ko pang pumunta sa opisina. Zaisao. Ang pondo na ito ay minana ko mula sa aking mga magulang. Gusto ko. Baka mas mabuti kung ako na lang ang makipag-usap kay Attorney Zhu. At saka magdesisyon sa huli. Ayos ba? Xiaohan. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Paggising ko, wala na ang trabaho. Pati na ang pera mo ay kailangan kong kunin. Ikaw, dapat may kaunting oras kang ibigay sa akin. Ganito, magpunta muna ako kay Atty. Chua, anong sasabihin? Hintayin mo akong bumalik bago natin pag-usapan. Mukhang hindi ka naman ganun kausap sa misis mo. Hindi siya basta-basta sumusunod sa iyo. Kapag nabanggit ang pera, parang nagiging matino na siya. Kung hindi siya magiging mabait, huwag mong sisihin kung ako'y magiging malupit. Kailangan kunin ko ang pondo na ito. Phew. Attorney Zhu, panoorin mo muna. Bisita ka ngayon upang ibigay mo ang pondo na ito sa iyong asawang magiging tagapagmana? Hindi. Gusto kong magtanong sa iyo. Kung may mangyari sa akin, meron bang paraan
na maibigay ang pondo, diretso sa aking anak na babae. Hindi pwede iyon. Ang iyong anak na babae ay menor de edad. Hindi pa kita maaaring ibigay ang pera na ito. Laging maganda ang relasyon ninyong dalawa, ikaw at ang iyong asawa. Bigla ang desisyon itong gawin ninyo. May nangyari ba? Sa palagay ko, si Hisaizo. Hindi pwede. Wala akong ebidensya ngayon. Para ipakita na si Hisaizo ay nagpaplano akong mapahamakin. Walang maniniwala sa sasabihin mo. Alam mo naman ang sitwasyon ni Ruirui. Bilang isang ina, palaging nasasaktan ang puso para sa anak. Ganito na lang, gagawa ako ng bagong kasunduan. Kung may mangyari sa iyo, ang pondong ito, ibigay na lang sa aming tanggapan ang pangangalaga. Hanggang sa maging ganap na adulto si Ruirui. CJ. Kaya, salamat kay Attorney Zhao sa hirap. CJ. Kanina ay masyadong nagmamadali. Halo, Ginoong He, kakalabas lang ni Zhang Xiaohan. Sabi niya gusto lang niyang iwan ang pondong ito, para sa inyong anak na babae. Wala nang iba, hindi siya nagsabi ng iba. Siguro ito ay kamakailan. Lumalala ang sakit ni Ruirui, kaya't naguguluhan na siya. Seryoso ang autism ni Ruirui. Kahit na siya ay matanda na, wala pa ring magagawa. Sa oras na iyon, ikaw ang kanyang ama. Ang perang ito, hindi pa ba ito nasa kamay mo? Kailangan pang maghintay ng 13 taon. Hindi ko kayang maghintay ng ganun katagal. Ganito na lang. Babaguhin ko ang mga tuntunin. Kapag may nangyaring masama kay Zhang Xiaohan, ang perang ito ay ibibigay kay Ruirui. Pagdating ng panahon, maaari mong gamitin ang pondo sa ngalan ng tagapangalaga. Ayos, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang lahat, hindi mawawala ang iyong kabutihan. Abogado Zhou, kumagaw na kasama si Hisaizo. May tao sa pintuan. Hindi ko dapat hayaan na malaman nila. Alam ko na ang lahat ng ito. Ano na nangyari, mahal? Bakit ka sobrang kinakabahan? Yung tao na yun ay pervert. Tatanggi siya sa elevator kanina. Gusto niyang manakit sa akin. Talaga? Huwag nating hayaang makaligtas ang ganitong tao. Ano kaya? Tayo na lang mag-report sa pulis. Nat, huwag na. Huwag nating gawing maliit ang problema natin. Hanapin mo si Atsuhi. Zeo, tapos na ang usapan. Siya ay nagpapatunay ngunit hindi naman talaga. Naisip ko na rin. Lumayo pa rin natin ang pera ng pundasyon. Sa Ruirui. Kahit na siya lang ang aming anak, hindi rin naman talaga ako gusto na mapahirapan siya sa bukas. Wala silang paborito na dahilan para makuha ko. Nakita, nagising ako ng sobra. Kung kaya mo na pinalaking iyon, susuportahan kita. Hindi ka ba sinasabihan na hindi ka masyadong mabuti? Dadalhin kita sa bahay. Tama. Sabi ni Gen, Shu na ayaw na niya. Sa tingin ko, kailangan kong tanungin siya kung ano talaga ang nangyari. Tumawag siya sa akin at sinabi, kailangan niyang magmadali kasama ang kanyang asawa na umalis ng bansa. Hindi ka agad makakabalik. Baka makatawag ka ulit. Magandang araw. Ang numerong tinawagan mo ay walang laman. Bansa, pakisuri at subukang muli. In-block ako ni Lingzi. Kung iniharang ka na ni Shulingzi, huwag na kang pumunta sa kumpanya. Alam ko si Shulingzi mula noong matanda kami. Paano kaya siyang walang dahilan akong iniharang? Song, Hao Zaizao, sigurado akong ginawa mo ang ilalim. Nagawa mong magkaroon ng problema. Anong iniisip mo? Bakit hindi ka kumaksprek? Nag-iisip lang ako. Pagkatapos ay mahihirapan na talaga ang bahay na ito dahil sa iyo. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Ako ay iyong asawa. Ito ay dapat mong gawin. Tama. Sa mga nakaraang araw, huwag ka munang lalabas. Baka mapagod ka. At hindi ito maganda. Pagbalik mo, aalagaan ka niyuan-yuan ng mabuti. Wala siyang napansin. Pagkatapos ay magsisimula, ilagay ang gamot sa kanyang araw-araw na kinakain na bird's nest. Huwag na huwag, hayaan siyang umalis sa villa kahit isang hakbang. Sa pagkakataong ito ako'y umalis, tiyak na nakakuha ito ng atensyon ni Hisaizo. Hindi na niya ako maaring payagang lumabas muli. Huminto ka, gusto kong bumaba. Ginoo, hindi pwede yan. May tiyak na ibinigay ang Ginoo. Nadalhin kita pa uwi. Kung hindi ka titigil, bubuksan ko na ang pinto. Tumigil ka. Ginang, anong meron kang maliliit na bagay? Kung hindi, tatawagan ko muna ang Ginoong ito. May kaunting hindi kontiwan ang loob ko. Pupunta ako sa tindahan ng gamot sa tabi. Maghintay ka lang ako dito. Mabilis akong bumabalik. Ginoo, hindi maaari. Ano ang gamot na gusto mong bilhin? Sabihin mo sa akin. Ang bibilhin ko ay reseta.
Kailangan kong pumunta ng personal. Kung maantala mo ang aking mga bagay, papalitan kita ni Zaizaw. Sige na, balik ka agad. Ay, Sham, naiintindihan ko yan. Maghintay ka lang ako dito. Sham Yi. Binibini, wala kang problema? Maaari ko ba ipagamit ang iyong cellphone upang tumawag? Babalikin ko agad sa iyo. Naman, anong problema? Salamat. Hello, si. Higit. Xiaohan, bakit ka biglang nag-resign? Tinanong ko si Hizizou, sinabi rin niyang ayaw mo na. Wala na akong oras para magtanong pa. Si Hizizou ang may gawa nito. Nagsinungaling siya. Gusto pa niyang agawin ang 50 bilyong pondo ng tiwala na iniwan ng mga magulang ko sa akin. Nakapagpigil siya sa akin. Lahat ng mga driver at abogado sa paligid ko ay mga tao niya. Matapos kang umalis, wala na akong mapagkakatiwalaang tao. Wala na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng tao. Tutulungan ka niya. Ang pangalan niya ay... Hello. Bakit walang tunog? Gino. Talaga bang bumibili ka ng gamot? Kanino kausap mo? Nakikipag-usap siya sa doktor tungkol sa kanyang kondisyon. Bago lang ako dumating ngayon. Ayokong bigyan siya ng maling gamot. Buti na lang. Sinabi ng doktor na wala kang malaking problema. Sinasabing may kaunting paslit lang ang iyong lalamunan. Kumain ka ng gamot na iyon ng maayos. Magiging mabuti ka agad iyan. Salamat po. Ang tao na iyon. Bakit kaya siya tumutulong sa akin magsinungaling? Talaga bang bumibili kami ng gamot? Hayaan mong tingnan ko. Mabilis, bumalik ka na. Kailangan ko pang alagaan si Ruiru. Kung tumawag si Zaizaw, mawawalan tayo ng oras. Sasabihin kong ikaw ang nag-aaksaya ng oras dito. Sige, Gino. Ihahatid na kita pabalik. Boss, tinanggay na ang tao. Naririnig ko kaya may problema ito. Si Zhang Xiaohan, may mga taong nanunood sa kanya. Boss, anong ginawa mo? Sa halip na kumuha ng proyekto na halos mahigit sa 40 bilyon. Sumigaw dito. Naging detective ng pribadong tao na lang ako. Huwag kang mabubulag-bulagan. Magtrabaho kang mabuti. Amoxicillin at potassium clavulanate na tablet. Ginang, nagpunta kang pagod sa buong araw. Ito ang bird's nest na pinakuluan ko para sa inyo kaninang umaga. Inumin niyo na po. Hindi ko na kayang uminom. Ilagay na lang dito. Gino, hindi maganda ang kalusugan niyo. Ang mga suplementong ito, huwag niyong itigil. Sinugo niya ako. Napansinin siya, at mabuti ayusin ang katawan ko. Ano kaya ang ginagawa mo? Hindi ko na kaya i-explain sa kanya. Siguro akong pinipilit. Hindi ko mapapayagan na malaman ni Zaizaw ang aking kakaiba. Kung hindi, tiyak na magiging mapaghinala siya. Ngayon ay nag-iisa ako, at walang ebidensya. Kailangan ko pang bantayan sila para kay Rudy. Medyo pagod na ako. Dahil nagluto ka ng matagal. Kaya, hindi ko na ito sayangin. Gino, uminom ka na. CJ. Sino iyan? Sandali. Gino, kaya uminom ka na. Papunta ako sa pintuan. Magandang araw. Sigurado akong may problema ito. Kundi hindi siya sigurado, hindi siya pilit na kumain. Ginang, bakit ka nangangatay? Naisip ko lang, pinapanood ko pa rin kayong inumin ang bird's nest na ito. Bago ako magbukas ng pinto. Bird's nest, nainom ko na. Totoo ba? Nainom na. Puno na ang basurahan, magpapalit muna ako. May problema ba talaga itong yamang isda na yan? Bakit kaya akala ko ay masisikip ang loob ko? Paano kaya? Ginang, paunahan mo na akong magpahinga. Phew. Kumusta? Ako ang bagong manager ng pamamahala ng ari-arian. Narito lang para tingnan ang wiring. Sinabi ko na, masama ang kalusugan ng ina namin. Ano ang problema mo? Sige lang ako ang sagot. Pasensya na, bagong dating, hindi alam ang alituntunin. Ang ama ni Yuan ay tumahan na tayo ng matagal. Anong problema? Sige lang akong magsalita sa kanya. Dito ka. Mag-ingat kay Hizaizaw at si Liu Yuan. Isang aso ay tumatakas kapag natutulak. Saan siya kaya nakalat?
Hindi na kayang paniwalaan ni Atty. Chow, trust fund. Hindi na pwedeng magtago sa kanyang opisina. Kailangan itong ilipat agad. Una, ang prenup na kasunduan namin kay His Hisen. Kung ang isa ay mag-iwan ng digmaan, kailangan talagang umalis ng walang dala. Kailan naging bahagi ng kasunduan ang pahayag na ito? Huwag kayong mag-alala, pagbalik niya, ihahanda ko ang bird's nest. Ipapainom ko sa kanya lahat. Tama nga pala, yung prenup na sinabi niyo. Saan nakaalok? Wala akong nakitang. Nakita ko ni Liu Anyuan na nanatili dito, tapos lahat na. Tama, ang kasunduan bago ang pagkasal na sinabi mo. Saan nakaalok? Nakaalok sa loob ng drawer. Hanapin mo ulit. Nandoon ang dokumento. Hindi matatakot si Zhang Xiaohan na makipaghiwalay sa akin. CJ, hahanap ulit ako. Anong nangyayari? Mukhang, pagsabog ito dulot ng pagkatanda ng kuryente. And Mas Liu, nais namin sanang magpatuloy at tingnan sa basement. Pwede po ba kaming gawin iyon? Pwede po bang gawin natin iyon? Narito kami nakatira ng ilang taon na, at hindi pa kami nakakaranas nito bago. Wala kaming pinag-iisipan ang basement. Mas madaling magkaroon ng problema. Hindi ba kasama ka? Ako, pupunta lang ako sa banyo. Babalik agad ako. Ang banyo, sa harap ng kwarto namin. Magmadali ka. Masama ang kondisyon ng ating ginang. Hindi siya makikita ng ibang tao. Aklatan, you know. Huwag kang sumigaw. Huwag kang mahahalata ni Liu Anyuan. Kung hindi, mawawala ng silbi ang plano kong ilayo siya. Sayang naman. Sino ka? Pasensya na, magpakilala ako. Si Chen Mujing, ay kaibigan mo na si Ginoong Shu, na ipinakilala ni Shu Lingxi, para tulungan ka. Ikaw ay tao ni Lingxi. Sino ang nasa opisina? Ginang. Paborito ba kayo? Ginang. Huwag nang magtago na. Nakikita kita na. Ginang. Ginang. Ginang, paano pa kaya hindi dumating ang tao? Narobot kayo ng electricity meter ninyo. Kailangan nang mag-replace ng bagong meter. Ano? Sa aming lugar, gintong bahay, magbabagong masama ang electricity meter. Siguro naubos na siya. Siya lang nagdelinoko ka. Pumunta. Magising muna. Salamat. Ang iyong asawa at ang nani na ito, hindi sila malinaw. Silang dalawa, nais nilang gamitin ang iyong pera. CJ, nag-iwan ang mga magulang ko para sa akin ng malaking halaga, ng trust fund. Hindi ko akalaing, ganyan talaga si His Hisen. Masamang balak nito sa iyo. Ang kasunduan tungkol sa pagkawala, masasama para sa iyo. Talagang nagbabalot ng sarili. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, lahat ng aking ari-arian ay mapupunta kay His Hisen. Bagaman kayo ay legal na mag-asawa pa rin. Ngunit, wala siyang karapatang limitahan ang iyong kalayaan. Sinasabi mo na, tumakas. Basta gusto mo, pwede ko kaagad siyang ilabas ngayon. Hindi, sigurado akong hindi makakalaya ako. Ang pamahalaan niya pa rin ang pamamahala kay Ruru. Kahit direkta akong dadalhin si Ruru, yun nga lang ang aking yaman. Ayaw ko ring mapag-iwanan ang mga hayop na iyon. Bumalik na si His Hisen. Kung ayaw mong umalis, mag-ingat ka na lang. Huwag mong hayaang madiskubre niya ang kahit anong palatandaan. Babalik na ako at mahiga. Nilagyan nila ng gamot ang pagkain ko. Kukunin ko ang ilang bahagi para sa iyo. Tulungan mo akong masusi magtanong. Walang problema, uuwi na ako. Zhang Xiaohan. Ikaw pa rin pala talaga. Bakit kailan mo ako pinagdudulan? Pasensya na, nagastos mo ang oras ko. Paano? Nag-fix na ba ang meter ng kuryente? Nag-fix na. Dapat na umuwi na tayo. Sila, ang management ay nagsabi sa amin na may problema ang aming meter ng kuryente. Binawi namin ito at binigyan kami ng bagong one. Sabi mo, hindi ba kailangan nating lumipat sa ibang bahay? Kapag nakuha na natin ang pondo, pwede kang bumili kahit saan mo gusto. Hindi mo ba sinasabi na may appointment ka kay Atty. Zhu tungkol sa isang bagay?
Ako'y nagdududa na alam na niya ang aming relasyon. Ako'y nagdududa na alam na niya ang aming relasyon. Hindi po pwedeng mangyari kung alam niya. Yun nga lang ang bubuhayin kong sweldo. Paano niya kaya kumain lahat? Nakita mo ba talaga, nakain niya lahat ang sweldo? Wala naman. Sa kadadaan na rin ang suhol. Pupunta ako sa pintuan. Pagbalik ko, naubos na niya. Kahit na nagsuka siya ng kaunti noon. Pero dinagdagan ko ang gamot. Tingnan mo, tulog siya na parang patay na baboy. Walang problema, di ba? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Na kailangan mong bantayan siya hanggang sa maubos niya. Nalaman ko na. Babantayan ko na ito mula ngayon. Hindi ba? Nagkukunwari siyang natutulog. Hizaizel. 10 taon. Bakit hindi ko ito napansin? Ikaw ay isang halimaw na may mukhang tao. Baka nagpapanggap lang. Mas mabuti pang patay na. Hindi ko talaga maaring. Hayaan silang makahalata ng kahit kaunti. Talagang naubos din yung mangkok ng bird's nest. Kung hindi, paano posible na walang kahit anong reaksyon? Natakot mo ako. Akala ko talagang papatayin mo siya. Hindi naman ako tanga. Kung papatayin ko siya ngayon, ako ang unang imbestigahan ng pulis. Yung mga gamot. Kailangan kong makita ng personal na siya ay umiinom ng mga gamot. Ano ba talaga iyon? Malalaman mo rin yan sa hinaharap. Kailangan kong imbestigahan ito ng mabuti. Kung ano ang gamot na ibinigay nila sa akin. Ipaalam kay Chen Mujun na ipasuri ito bilang ebidensya. Mas marami kang lasa kaysa sa kanya. Kapag nanganak na ang baby, bibiliin kita ng bagong villa. You know, ako'y galing sa probinsya. Hindi ako karapat-dapat sa villa. Galing din ako sa probinsya. Nakasal ako kay Zhang Xiaohan. Sabi ng iba, ako'y pinakasalan sa pamilya. Matagal kong hinintay na mamatay ang kanyang mga magulang. Hindi ko akalain na itong dalawang matandang ito ay nag-iwan ng ilang bilyon para sa kanya. Gino, swerte, huwag kang magalit. Yung pera, balang araw magiging iyo din yan. Huwag kang magmadali. Makipagtalo sa akin. Malayo pa siya. Anong nangyari? Naglagay ako ng surveillance camera sa kwarto niya. Diretso itong nakakonekta sa cellphone ko. Bakit wala ng signal? Nawala mo. Impossible. Yung mga bagay sa kwarto niya, ayaw kong galawin. Baka kasi ngayon. May problema ang electric meter. Nasunog ang camera. Bumaba ka. Umuwi. Nakalok ang pinto. Ano ang tungkol sa mga gamot? Siguradong nakatago ang mga iyon sa kwarto niya. Ngayong gabi, mukhang hindi makakakuha ng ebidensya. Hizaizel. Siya. Nagulat kang mapanganib ako. Naisip kong bumalik siya. Tama siyang babalikan. Ano kaya natin gawin? Tandaan, ang description ng gamot, sinasabi rito, ang mga side effect ng gamot ay nagdudulot ng pagkasira ng isip na hindi makontrol. Talagang gusto nilang maging baliw ako. Huminahon ka. Nandito ako. Walang mangyayari sa'yo. Bilisan mo. Bumalik na sila. Sinabi ko na, walang tunog. Gino, kulang ang iyong narinig. Tara, tingnan muna. Ang monitor, imposible namang masira ng walang dahilan kung nawala ang mga surveillance camera. Hindi ba't hindi pa siya nagising? May nagbago ang posisyon ng kamera. Zhang Xiaohan, pinagawa ko sa'yo. Nalalaman mo ba agad ito? Hindi pwedeng malaman niya nagising na ako. Kundi, maaari, hindi niya iiwan si Rui. Gusto mo bang tingnan akong parirala? Sasapitin kita. Rui. Dumating ka sa tamang oras. Rui.
Gusto kong makita. Hanggang kailan ka magtatago? Hizaizel, ikaw na walang puso at awa. Kahit ang sariling anak na babae, maaari mong saktan. Kahit na isama kita sa aking kapahamakan, hindi ko papayagang saktan mo si Ruiru. Sa pagkakaroon ng anak na katulad mo, talagang pinapahiya mo ako. Inay. Talaga bang gusto mong patayin si Ruiru? Paano ko naman siya kayang patayin? Kakaiba ang sitwasyon ko kanina. Hindi ko ginamit ang malaking lakas. Ngunit siya talaga. Tinawag pa niyang mama. Zaisaw, kalmado ka lang. Kaninang araw, nakita kong naglaro si Ruiru dito. Siguradong siya ang gumalaw sa kamera. Kung talagang pinatay mo siya. Yung cute na bata, maibigay ba niya sa'yo ang pondo? Kung hindi dahil sa bilyong ito. Matagal na sanang pinatay ko sila. Sigurado ka, nakita mo ba yung ginawa ni Ruiru? Isipin mo nga. Kung malaman ni Zhang Xiaohan na babae na iyon, na nandyan ang kamera, mananatili pa ba siya rito? Tama nga, naubos na ang baterya. Mamaya, papalitan ko ito ng baterya. Naiintindihan ko na. Pero gusto ko pang bumili ng kwintas. Mamaya, sasamahan kita. Saka na lang, hindi pa naman huli. Ikaw ang nagsabi niyan ah. Kailangan siyang dalhin. Kung hindi, mahirap itong ipaliwanag. Kanina, muntik na siyang mamatay sa takot. Walang reaksyon kahit kaunti. Kasing tanga ng mga magulang niya. Talagang walang puso ka. Narinig ko na. Siya nga, noong una, talagang gusto niyang magpakasal sa iyo. Nagbigay pa siya sa iyo ng maraming pera, para sa negosyo. Lahat ng iyon ay nararapat sa akin. Tara, dalhin siya pabalik sa kwarto. Pupunta tayong mamili. Hizaizel, hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko kayo palalagpasin. Bakit hindi mo ako tinawag nang nagluto ka ng almusal? Paano ka nagising? Gumagawa. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba ako dapat magising? Oh, hindi, Ginang. Kahapon, napansin kong hindi ka masyadong maganda ang pakiramdam. Akala ko ngayon, kailangan mong matulog ng kaunti pa. Oh, ang almusal na ito ay para sa Ginoo. Dahil gising na ang Ginang, pupunta ako upang gumawa para sa Ginang. Hindi ko kayong sasamahan sa isang palabas. Siyempre, hindi iyon sayang sa mga gamot. 3. Ang kwintas na ito ay talagang maganda. Siguradong hindi ito mura, di ba? Oh, itong kwintas ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Sana magustuhan mo rin, Ginoo. Mahal na mahal, bakit ganito ang trato ko sa'yo? Tapos magnanakaw ka pa ng gamit ko. Ginoo, anong sinasabi mo? Ito ay binili ko ng mag-isa. Naglalakas ka pang mandaya sa akin. Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Ang kwintas na ito ay hindi bababa sa 200,000. Kaya mo bang bilhin ito? Ginoo, pakbitawan mo ako. Huwag mo akong pilitin. Nasa tiyan mo ang isang bata. Kapag ako'y medyo nagpakasigla, mawawala ang bata. Ginoo, nabaliw ka ba? Ginoo, siya'y nabaliw. Hindi ako nabaliw. Ikaw ang kumuha ng mga bagay ko. Ano man? Ginoo, kailangan mong isipin si Riri. Walang problema, bibigyan ko si Riri ng bagong yaya. Ngunit ngayong araw, kinuha mo ang mga bagay ko, kaya kailangan kitang paalisin. Wala akong ginawa. Tao na, agad siyang hilahin, tigil na. Kayo ay magkakasama. Gusto niyong nakawin ang mga bagay ko, tama ba? Yuan, ninakaw mo ang mga bagay ng Ginang. Paano ko makukuha ang kanyang mga bagay? Ano ang nangyari dito? Hindi kaya, yung mga gamot na ibinigay ni Zizao sa kanya, may problema? Asawa, ninakaw niya ang mga gamit ko. Tingnan mo yung kwintas niya sa leg, ang binili mo para sa akin. Tama. Sigurado akong may ibang bagay pa sa kanyang kwarto. Naku, ang gamot na ibinigay ko sa kanya, hindi ko pa kaya ilagay ito. Kung makita niya ito, hindi naman susunod ang lahat. Nasa kwarto niya. Siguradong may iba pang bagay sa kwarto niya. Hahanapin ko. Siguradong meron. Ginoo, bitawan mo ako. Ginoo. Ayos ka lang ba? Ikaw ay patakbuhin ako. Anong salita ang hindi mo dapat sasabihin? Sa loob ng iyong isip ay dapat malaman mo iyon. Alam ko, pati na ang iyong tiwala.
Tandaan na hindi ko itatapat kay sinuman. Magmuni muna ka. Tunay na talaga. Hindi nagpapahinga. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang epekto ng gamot niya. Ilang araw pa lang siyang umiinom. Nagsimula na siyang magwala. Ngayon tapos na. Sigurado akong nakita niya. Kinuhaan mo siya ng panyo sa bibig. Hindi ko alam kung itong maliit na cute ay maniniwala pa sa atin. Kaya't putulin na lang ang kanyang mga binti. Ikulong siya sa villa. Kaya mo bang gawin iyon? Kung may dapat sisihin, siyang sarili lang ang dapat sisihin. Ang foundation na iyon. Kailangan kong kunin. Sino ka? Bakit muli kang narito? May reklamo ang ilang tao tungkol sa noise disturbance. May mga sigaw din ng babae. Naguguluhan ako kung ano ang nangyayari. Kaya't dumaan ako para tignan. Nagmamalasakit talaga. Wala kaming problema. Ikaw ang hindi kailangan mag-alala. Ano ang nangyari sa inyong ginang? Ang ginang namin ay naglahong. Naglahong. Kailangan ba naming ilipat siya sa ospital? Hindi na. Ang katawan ng aking asawa ay hindi maganda. Sapat na ang pagtulog para mabuti siya. Parang napakaalala mo sa aking asawa. Nagmamalikhain ang aking asawa. Ito ay isang mataas na residential area, kaya ang serbisyo dito ay lubusang masusing pakinabangan. Sige na. Ito naman nating idealahan sa susunod. Kapag may reklamo na muli, sabihin mo na lang, ang kalidad ng katawan at kaluluwa ng aking asawa ay hindi masyadong maganda. Patawarin sila ng higit pa. May iba pang ginagawa namin, hindi na natin kayo muna pipilian. Ha? Nagsisimula na silang lumaban kay Xiaohan. Sa aming bahay-buhay, takot talaga akong maraming interesadong tao. Sa panahong ito, kung si Zhang Xiaohan ay may balangkas, wag nang magkunwaring siyang naghihingay sa labas. Wag nang hindiin napipisan ang pulis. Ngayon ay dapat isipin natin kung paano. Upang hindi siya maging balangka. Hindi rin makakatandaan ng iba kung ganyan siya. Isang balangkas. Maaari bang walang tatakan siya? Narito ka na ba? Ginang, kami lang nagising. Hindi mo alam, kahapon, tuyo ka ng sobra, at sa huli ay naglahok talaga. Ay, natulog ako mula noon hanggang ngayon. Ano ang nangyari kahapon? Naalala mo ba? Hindi ako nawalan ng ulirat. Si Hizaizaw ang nagpalutang sa akin. Hindi ko na matandaan. Hindi ako masyadong okay ngayon. Dalhin mo ako sa ospital. CJ, bago tayo pumunta sa ospital, uminom muna tayo ng bird's nest na ginawa ngayon. Ayoko uminom. Bakit parang narinig ko ang iyak ni Ruru? Kailangan kong hanapin siya. Gino, muli ka na namang nagsasalita ng kalokohan. Pumunta si Rui sa paaralan ngayon. Umalis ka sa daan. Narinig ko na ang kanyang pag-iyak. Bingi ka ba? Hindi ko narinig. Gino, talagang hindi ko narinig. Hindi ko ba sinasabi sa iyo? Wala si Rui sa bahay ngayon. Pumunta siya sa paaralan. Paano mo maririnig ang kanyang pag-iyak? Huwag kang magbula-bula dito. Boses ng sarili kong anak. Hindi ko ba ito matutukoy? Gino. Ikaw. Kahit nabaliktarin ang buong bahay, hindi pa rin matatagpuan ang munting creep. Rui. Rui, huwag kang matakot. Narito na si Mommy para iligtas ka. Ginoo, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit nakasarado ang pinto? Ikaw ba ang naglagay kay Siri sa loob? May autism siya. Bata pa siya. May konsensya ka ba? Xiaohan, anong nangyari sa'yo? Buksan mo ang pinto. Nandyan si Rui. Buksan mo ang pinto. May mali. Sino ang doktor na ito? Bakit? May nararamdaman kong nabibigo. Saan si Rui? Anong nangyari kay Rui? Nalimutan mo na, siya ay pumasok sa paaralan ngayon. Wala siyang naroroon sa bahay. Paano kaya masasaktan? Anong nangyari sa pasyente ngayon? Magkakaroon ba ng makakapag-explain dito? Ang ginang. Patuloy siyang nagsasabi na umiiyak ang ginang. Ngunit ang ginang ay hindi na pumunta sa paaralan. Siyempre, hindi siya naroon sa bahay. At paggamit mo lang ng salita,
Huwag ipagtago ang kondisyon ng pasyente. Nag-delay kami ng paggamot. Tama ka. Sige na, ano ang masasabi mo? Ang Dr. Feng ay kaibigan ko. Wala kang kailangang mag-alala. Sa palagay ko, hindi magandang nagsimula ang ginang ito ngayong ika-negatibo 2 na araw. Sinabi niya akong magnanakaw ng kanyang mga bagahe. She said as stole her things. Ngunit, hindi siya kailanman nagbili ng ginto o ginto na bag. At patuloy pa ring sinasabi niya, maririnig mo ba ang sigaw ng bata? Hindi namin kailanman narinig. Anong sinabi mo? Siguro may aswang tayo sa bahay? Ano kayang ito? Naniniwala ka pa rin dito? Masyadong halata na ito. May problema sa mental na estado ng pasyente. Impossible. Sadyang narinig ko ang pag-iyak ni Ruiru. Naku, ito ay sinadyang ginawa ni Liu Yuan. Gusto lang nilang ipaniwala sa doktor na ako ay isang baliw. Asawa. Maaaring totoo iyon. Kamakailan ay sobrang stress ako. Nga. Sobrang taas ng stress mo kamakailan. Ngunit anuman ang mangyari, hayaan nating tingnan ito ng doktor. Jing 8th Reshi, nagbabatanong ako ng ilang tanong sa iyo. Sumusunod ka ba ng walang tulog? Ilang panahon na ang nangyayari ang ganitong uri ng pakiramdam? Nang may naririnig kang mga hubo, ako. Walang problema ako sa tulog. Maganda ang kalidad ng tulog. May mga ilusyon. Ito rin ang unang pagkakataon. Che Feng, kamusta? Malubha ba ang aking asawa? Huwag mag-alala, Ginoong He. Ang problema ng asawa ay pangunahing dahil sa masamang pakiramdam. Binigyan ko siya ng ilang gamot. Ito ay, madalas na huwag lumabas. Pangunahing, depende sa pagpapagaling. Mukhang, itong si E.T. Feng, hindi dapat sa kanya. Salamat sa iyong pagpunta. Nagsakripisyo ka pang magpunta rito. Walang anuman. Doktor, hindi na kita sasamahan. Babalik na ako para matulog. Magpahinga ka na sa itaas. Dr. Feng, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano na ang kalagayan ng aking asawa, Ginoong He? Nagsimula na siyang magkaroon ng mga pandinig at magulo ang alaala. Narinig ko mula sa inyong yaya. Parang nagiging mas mainit ang ulo niya. May posibilidad na may bipolar disorder. Kung may pagkakataon, mas mabuti pang dalhin siya sa ospital. Matagal na kaming magkasama. Hindi ko kayang dalhin siya sa mental hospital. Sigurado akong hindi ko magagawa iyon. Nakikita ko na maayos ang kanyang mental state na yun. Maari bang magpahinga siya sa bahay? Pwede rin. Kung ganun, kailangan kong bigyan siya ng reseta. Mas mabuti na huwag siyang lumabas. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng magandang pangangalaga. Hindi ko siya papayagang umalis sa bahay kahit isang hakbang. Gusto ni Hizizu na gawing baliw ako. Sa ganitong paraan, maaari kong ilipat ng may dahilan ang mga ari-arian ko at ang pondong iyon. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng payagan na pumili. Hindi ko akalain na ganitong kaliit na bagay ay makakapagpakabaliw sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, huwag mo na siyang takutin. Pero maganda naman ang paraan mo. Kapag walang ginagawa, takutin mo siya. Minsan, kahit na wala siyang sakit, maaari mo siyang takutin hanggang sa magka-mental illness siya. Eh yung mga gamot niya, ibigay pa rin ba sa kanya? Palagi kong naiisip na parang may mali sa kanyang isip lately. Halos matakot ako sa kanya. Kaya sa kanyang bird's nest, dagdagan mo ng sedative. Sa panahong ito, nagtiis ka na. Ang kanyang mental health diagnosis certificate. Lumabas na siya. Ang magagandang araw namin ng baby. Malapit nang dumating. Para sa baby, wala akong kinatatakutan. Hizaizel, hindi ba't si Ruirui ay anak mo? Nararamdaman mo ba? Noon ang manager ng ari-arian o pag-aari ay parang medyo madalas na sumubo. Ano ibig sabihin mo? Siya at ang manager ng ari-arian o pag-aari ay sapat na para maging suspicious siya ng CJ. Huwag mo siyang gisingin. Hindi na natin matatago ang kasinungalingan. Suriin mo ang cellphone niya. Tignan natin kung may ugnayan siya sa ibang tao. Saan pa naman sa gabi-gabi, sasapitin siya ng tawag? Al. Hello, si Inez ng Xiaohan ba ito? Ako po ay mula sa beauty salon. Ang inyong beauty card ay nag-expire na. Kailan po kayo may oras na makakapunta? Hindi na kailangan. Huwag na kayong tumawag muli. Akala ko ang property manager iyon. Hindi inaasahan na isang pangangatok ang tumatawag.
Walang anuman. Kung walang malaking problema, tayo na tayo maglibot. Magiging malikhain tayo. Kundi kapag lumaki na ang buwan ng sanggol, buwang, wala nang magagawa. Hindi tama. Anong beauty salon na tumawag pa kanina para magbenta? Ikaw ang tumawag. Sa gitna. CJ. Anong gagawin? Baka ma-expose tayo, di ba? Hello, magandang araw. Ako si Zhang Xiaohan. Tatawag lang ako kanina. Mayroon bang mahalagang bagay? Magandang araw, Yan Zhang. Nais naming kumonsulta tungkol sa iyong beautycon. Ikaw na tao. Laging nagdududa. Masinsinong magpunta ng mabuti. Mas magandang walang sumusunod. Hindi pwede. Kailangan kong maabot si Chen Wujing agad. Kailangan kong maabot si Chen Wujing agad. Wood! Wood! Laki! Kahoy! Kahoy! Ano ba? Wala kang problema. Sila ay gustong suriin ang iyong cellphone. Nagpatugon ako sa tawag upang alisin ang mga bagay sa iyong cellphone. Nararawi lahat. Dapat ay pansininan mo na ang susunod. Nagsisimula nang magduda si Hisaiso sa iyo. Dapat mag-ingat ka pa ng marami. Ang gamot na ibinigay nila sa akin, tunay na may problema. Kung mayroon akong resibo ng pagsusuri, kapag kailangan kong ipaglaban ang kanya, mas mataas ba ang posibilidad ng tagumpay? Tama. Ibigay mo sa akin ang gamot. Maaari kitang tulungan na ipadala ang mga gamot para sa pagsusuri. CJ. Pupunta ako bukas. Dapat lahat ng ilagay sa salamin ng almasipag para mas madaling ilagay ang gamot ni Liu Yuanyuan. Dapat sa kusina ang nakaalok. May tinatago ding botelyang gamot. Basta matagpuan natin sila. May ebidensya na tayo. Ganda-ganda ng almasipag. Sayang lang si Small Cute. Hindi na niya ito ma-enjoy. Bakit ka nandito? Hindi ba nagtatrabaho si Hisaisu? Sino pa ang pwedeng nandito sa oras na ito? Anong ibig mong sabihin? Kapatid kita. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Ang gamot na ito, sapat na ba ito para sa kanya para makakain ng isang buwan? Ito na ang mga tabletang inilagay niya sa bird's nest na pinakain niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay mga prescription na nakuha ko mula sa ospital. Sobrang dami. Bawasan mo ang boses mo. Paano kung marinig ni Zhang Xiaohan? Kapatid ko ay isang parmasyutiko. Yung gamot na iniinom ng cute na iyon ay ako ang nagreseta sa iyo. Ang bisa ng gamot na ito, ano kaya ang anyo niya? Mas malinaw sa sino man ang alam ko. Siya ngayon. Malamang mas kulang na siya ng lakas. Tambin. Subalit, pinapakita mo sa akin ang gamot na ilalagay mo sa sweldo. Hindi ba sinasabi na sana lang ito epekto sa kanyang nerbiyo? Ngayon ay mas magulo na ang kanyang katawan dahil sa kanyang kalusugan. Ang bobong mong babae. Sinabi kita na ilagay mo ang gamot sa humidifier para sa kanya. Ang bagay na iyon, ang nagiging sanhi ng kanyang pagkawala ng buhay. Ano? Kung talagang namatay siya. Si Hisaiso, sisisihin niya ako sa pagiging pakialamero. Kung hindi siya mamamatay, kailan ka magiging he? Yung 50 bilyong trust fund. Sa oras na iyon, hindi ba kay Hisaiso na lang lahat iyon? Tama rin. Si Hisaiso na tao. Makasarili at walang awa, kaya niyang saktan si Zhang Xiaohan. Hindi ako naniniwala. Maaari niyang ibigay sa akin ang pera. Maaari mong isipin yan. Tama ka. 50 bilyon. Sa halip na, maging asawa ng mayamang tao. Huwag. Magiging mayaman ka na lang. Pagkasalang ni Zhang Xiaohan, ipapasok mo na lang si Hisaiso. Kapag tumagal ng panahon, sa mag-aaral, ang pera, aren't lahat ng pera yan sa iyo na lang kaya? Matalino pa rin ang kuya. Hindi nakapagtataka na lumalala ang katawan ko. Kaya pala si Liu Yuanyuan ang dahilan. Naku, wala na akong lakas sa buong katawan. Kung gusto nilang patayin ako, hihintayin ko na lang ba ang kamatayan? Ano nang nangyari? May tao na nagtago sa kusina mo at hindi mo alam. Hindi naman ako pwedeng magbantay sa kanya araw-araw. Saka, kahit marinig niya ang usapan natin, ano naman, diretso na lang siyang bigyan ng gamot. Mas mabuti pang maaga siyang mabaliw. Hindi ako naniniwala
Maaari pa niyang isiwalat ang ating lihim. Ginoo. Ginoo. Mabilis na lumabas ka, Ginoo. Ginoo. Itong mangkok. Paano ito biglang nahulog? Si Hizaizo, narito siya. CJ, sana maganda ang oras na ito. Baka mapagkamalan niya kami. Yun. Magbigay ng pagkakataon kay Chen Mui. Kahit na malaman, may problema ang tubig sa plastic bag na ito. May ebidensya ako. Nasa kamay ko na. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Ginoo, hindi ka komportable. Sinabi na po ng Ginoo, hindi ka makakalabas. Phew, pinipigilan niyo akong lumabas. Maaari akong tumawag ng pulis. Ginoo, huwag ka nang magreklamo. May inirekomenda na sa iyo ang doktor ng mga pagsusuri sa kaisipan. Kahit na dumating ang pulis, hindi ka makakalabas. Nandyan ka lang sa loob. Magpahinga ka ng mabuti. Pabayaan mo akong lumabas. Buksan mo ang pinto. Kuya, mag-alala ka lang. Nagpalit na ako ng gamot. Sinabi mo naman, ang bagay na iyan kapag matagal na ginamit, may lason sa loob ng katawan. Masusulat iyon. Phew, pwede kang magtiwala. Hindi ako magpapabigay ng kakayahang masaktan ko. Alam mo na lang iyan, tandaan mo akong pumunta sa ospital para makagawa ng pagsusuri. Hindi pwedeng magkaroon ng problema ang bata sa tiyan mo. Narito na. Kailangan lang nilang ipaghanda ang pulis na may magnanakaw sa bahay. Sigurado silang susulpin dito. Bakit wala bang signal? Sigurado sila narito, naka-install ng signal jammer. Talaga bang tuluyan na siyang aalis? Baka nag-uumpisa na ang bisa ng gamot. Nahuli na ako sa pagtuklas nito. Xiaohan, ayos ka lang ba? Chen Mujing. Sumisigaw. Ang tubig sa loob ng humidifier ay may problema. May problema. Nagpapatawag ako ng tulong pero walang sumagot. Kaya't masaya akong nanood mula sa kabila ng bahay at nakikita kita. Kung hindi, wala na rin siyang makakayang gawin. Hindi ko kinain ang gamot na ibinigay ni Liu Yuanyuan sa akin. Naglagay siya ng bagay sa humidifier. Babae. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ko ay magiging lalong mahina. Dalhin mo ito para sa pagsusuri. Kapag may resulta, ibig mong sabihin ngayon. Okay. Ngunit, nag-aalala akong maaaring maging peligroso pa rin para sa iyo kung magpapahaba-haba pa ang pagkakataon na ito. Si Hizaizo na batang napakakawai. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko kayang tignan siya kasama ni Liu Yuanyuan. Sige na. Mas mabuti na magpatuloy. Ayos, naiintindihan ko. Hahanapin ko ang kakilala para sa pagsusuri. Kapag may resulta, agad kitang abisuhan. Ito ang ginawa kong satellite phone. May geolocator ito. Kapag may panganib, otomatikong magpapadala ng alarma sa aking pangunahing sistema. Simula ngayon, gamitin mo ito para makipag-ugnayan sa akin. CJ, naiintindihan ko na. Aalis na ako. Ang pakiramdam na ito, napakapamilyar. Nakilala ko ba siya dati? May signal na. Hoy,
May ilo ng laman ni Liu Anyuan sa aking humidifier. Ano nga ba ang ilo niya? Ang ulat ng pagsusuri ay ipinahayag. Walang problema ang tubig na iyon. Hindi pwedeng ganoon. Ang doktor sa departamento ng pagsusuri ay kaibigan ko. Hindi kailanman mali ang resulta ng pagsusuri. Baka, may posibilidad na binawi nila ang tubig sa humihilot. Narito na ako. Mag-iisip pa ako ng iba. Maghanap ng ibang sample. Narinig ko mismo ang pag-uusap ni Liu Anyuan at Liu Chen. Dagdag pa, ang katawan ko ay lalong humihina. Ang tubig sa humidifier. Hindi maaaring walang problema. Ngunit bakit? Ang pagsusuri ni Chen Yujing. Ngunit walang anumang kakaiba na natagpuan. Ibig bang sabihin? Hindi rin mapagkakatiwalaan si Chen Yujing. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag kay Lingzi. Halo, Lingzi. Yung Chen Yujing na hinahanap mo, tunay kang maaasahan, wala akong ibang kahulugan. Sadyang, si Achui Zhu ay hindi maaasahan. Talaga akong hindi nagbibigay paninindigan. Chen Yujing. Sino siya? Ang tao kong ipinagbigay ko sa iyo ay Sixu Zhou. Siya ay dating detective ng pribadong pulis. Hindi siya tao mo, Chen Yujing. Sino nga pala siya? Bakit kasi kahit anong gawin niya, parang kilala ko na siya? Xiao Han, huwag muna kang mag-alala. Pupunta ako para tanungin Sixu Zhou kung ano talaga ang nangyari. Okay. Kaya may layunin si Chen Yujing na lapitan ako. Ano kaya iyon? Asawa, gising ka na. Gutom ka ba? Halika, kumain na tayo. Asawa, napansin ko kamakailan, nawasa ako. Ang huli kong doktor ay hindi rin nagbigay daan ng malinaw. Naisip ko, muli akong pupuntahan ang ospital para sa pagsusuri. Hindi pwedeng ganoon. Asawa ko, bakit po? Ang ibig kong sabihin, sabi ni E.T. Feng, hindi maganda ang iyong kalagayang mental. Madali kang ma-stress kapag lumabas. Ngunit sa panahong ito, palagi akong nakakaramdam ng pagkapagod at hirap sa paghinga. Naisip ko, kung sakaling may mangyari sa akin, maaari bang maayos agad ang pondo? Kung sa tingin mo ay hindi kailangan, hindi na ako pupunta. Naramdaman niyang parang mamamatay na siya. Mas mabuti pang humingi ng tulong kay E.T. Feng para bigyan siya ng diagnosis ng terminal na sakit. Paano kung talagang ilipat niya sa akin yung 5 bilyong pondo? Ano na lang? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung sa tingin mo ay hindi ka mapakali, pumunta ka na sa ospital. CJ, samahan mo ako. May mga dapat pang asikasuhin sa opisina ko ngayon. Pumayag akong samahan si Yuan Yuan na makasama ka. Nga, Gino, sasamahan kita. Sakto lang, kailangan ding magpa-check up Yuan Yuan. Ayos. Kaya't magbabayos ako ng damit. Lalabas na kami mamaya. Wala akong oras na yon para samahan siya sa ospital. Dapat alam mo kung ano ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Pupunta ako para humingi ng tulong kay G.K. Feng. Kayo nitong mga hayop na tao. Ang pinagmula ni Chen Yujing ay hindi malinaw. Hindi ko na siya maaasahan. Che Feng, ang ibig sabihin ng Zaizu. Dapat alam mo na ito. Gusto niyo bang ipagawa ko sa kanya isang peking medical record na may cancer? Alam mo ba ito, kapag nalaman ito, mawawalan ako ng lisensya sa medisina at posibleng makulong. Sobra namang seryoso niyan, basta't hindi mo sasabihin. At hindi ko rin sasabihin. Sino ang makakaalam na peke ang medical record na iyon? Dito sa card na ito ay may 5 milyon. Narinig ko na ang anak ni E.T. Feng gusto mag-aral sa ibang bansa. Siguradong kailangan niya ang perang ito, di ba? Ayos, kasong medikal, tungkol sa pagsubok, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa mga kasamahan, sa pagkakataong ito, ako ang gagawa. Tama, ibigay mo ang inyong ospital. Ang pinakamahusay na doktor ng Objane, pasabugin mo siya para dito. Si Dr. Feng, talagang binayaran siya. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan kong makita si Dr. Sun. Sa ngayon, siya lang ang pinakatitiwala ko. Hello, Sun. Nasa ospital ako. May mahalaga akong kailangan sa iyo. Yung babae kanina,
Bakit parang si Zhang Xiaohan? Imposible naman. Nasa ganitong oras siya. Dapat ay kumuha ng dugo sa kwarto ng pasyente. Naghihintay ng pagsusuri. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan siya sa kanyang kwarto. Natakot ako. Halos mahuli na ako. Yung babae kanina, di ba? Mukha kang nakita na. Swerte. Swerte. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa kwarto ng pasyente. Swerte. Ayan, Gil. Ayos ka lang ba? Maaari mo bang dalhin ako pabalik sa ospital? Natatakot ako sa babae kanina na humahabol sa akin. CJ. Kaya ba sila? Bilisan nyo na. Kung ang usapan natin, ang sinabi niya, huwag mo nang maging doktor. Pagganap, may nakalaya na may diagnosis na may mental illness. Magmadali kang kumuha ng tao. Bilisan mo, habulin mo. Sige na, hindi tayo makakatakas. Ayokong madamay ka. Bitawan mo ako. Umuwi ka na. Hindi, walang anuman. Hindi kita iiwanan. Gino, nasugatan ka. Ayan, Gil. Ikaw ba ay sino rin? May labanan sa hilaga ng Myanmar. Nawala ako sa aking mga kasama. Inatasan akong ipasa ang lihim na liham. Kailangan nating magmadali papuntang embahada. Sasama ako sa'yo. Halika. Nakita na kita dati, di ba? Boss, bilisan mong ilagay siya. Susuportahan ko kayo. Labas tayo sa cargo elevator. Sino kayo talaga? Siyempre na ipagpawis kita. Wala na tayong oras mag-ride sa cargo elevator. Direktang pumasok tayo sa ospital. Okay, boss. Sumusunod ako sa iyo. Sandali. Anong departamento kayo, mga doktor at nurse? Bakit parang napakabago ninyo? Oh, kasamahan. Kami ay mula sa emergency room. Nagtatrabaho kami sa night shift. Normal lang na hindi kami nakikita. Kayo, ano nang ginagawa ninyo? May isang baliw na tumakas mula sa silid. Inutusan tayo ni Yi Feng na hulihin siya agad. Ganun ba? Sobrang paspas ninyong dalawa. Tama. Naghihintay ang aming pasyente. Naghihintay ng tulong. Naghihintay ang direktor. Ay, bughaw. Hindi ito dapat ipagpaliban. Tara, bumilis ka at tingnan mo roon. Naku, walang sumunod kay Liu Anyuan. Hindi ba? Diretso na siyang pumunta sa ospital. Sige, umalis na tayo. Ayan, Gil, Liu. Baka nagkamali ka ng tingin. Tawag ang gwardiya kanina. Walang nahanap na kahinahinala. Walang nahanap. Ang hindi paghahanap ang pinakakahinahinala. Kung wala namang ginagawang masama. Yung lalaki at babae kanina. Anong layunin mo kumilos ng mabilis? Bagamat hindi ko maintindihan ang mukha. Ngunit palaging akala ko ang anyo ng tao na iyon ay si Zhang Xiaohan. Ito ba talaga si Zhang Xiaohan? Panoorin mo lang kung buksan mo ang pinto. Hindi ba malalaman mo na agad? Paano kaya? Talagang hindi siya. Siyempre nga, tama lang na nagkamali. Kung kakarating lang siya. Dapat mas mataas ang kanyang temperatura kaysa sa karaniwan, di ba? Bakit ang init niya? Sino kayo? Anong ginagawa mo? Ikaw ba ang miyembro ng pamilya ng pasyente? Ang pasyente ay nagkakaroon ng lagnat. Maaaring may influenza siya. Magkalayo ka, mahahawa ka, dahil sa mataas na temperatura. Ito ay dahil sa influenza. Ngayon ay panahon ng paglaganap ng trangkaso. Talagang posible na mahawa. Ayan, Gil, Liu. Ikaw ay buntis. Iwasan ang mahawa hanggat maaari. Talagang malas. Kakaiba. Sa loob ng maraming araw, hindi siya lumabas. Saan siya nahawa ng virus? May ilang tao na mahina ang katawan. Kapag nakatagpo ng tao, maaaring mahawa sila. Ayan, Gil, Liu. Ang mga bagay na iniwan mo, kailangan itong maayos agad. Kung hindi, ang lab ng pagsusuri ay mag-uumpisa ng magtapos. Tara na. Nagkita na naman tayo. Nasaan si Chen Mujing? Mag-usap kayo, magbabantay ako sa labas. Alam kong ikaw ang may kasalanan. Ipakilala na lang natin ang iyong mukha. Nagpuntahan kita. Hindi ka sumagot. Naisip ko, siguro ang ulat ng pagsusuri ang nagtayo ng iyong mga tungkulin sa akin. Ikaw, hindi ka na nagtitiwala sa akin. Yung mga laboratory report, talagang hindi kita pinagkakatiwalaan.
Pero ang talagang nagbigay sa akin ng pagdududa ay ang iyong pagkatao. Tumawag ako kay Lindsay. Talagang nagpadala siya ng tao para protektahan ako. Ngunit ang taong ito, tawagin mo si Xuzhou. Ikaw, saan ka ba? Baka hindi pa sinasabi ni Xuzhou kay Xu Lingzi na yananahan na siya ng trabaho nito. Ikaw, anong kahulugan nito? Ako at si Xuzhou ay magkaibigan. Ang listahan ni Xu Lingzi, may maliliit na bagay siya, kaya ibinigay niya sa akin ang tungkulin na protektahan ka. Kung hindi mo ito naniniwalaan, maaari nating i-verify ito. Tumawag kay Xu Lingzi. Subukan natin. Sige na nga. Nararamdaman ko, hindi ka masamang tao. Kung mayroon akong hindi pagkakaintindihan sa iyo, humihingi ako ng tawad. Hindi. Ang sitwasyon mo ngayon, napakadelikado. Mabuti ang maging mapagbantay at mapaghinala. Kung hindi ka, tao ni Hizaizo at Liu Yuanyuan, bakit walang problema sa tubig? Sa humidifier. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Nasa ospital ka lang. Bakit hindi? Magpa-full body check-up. Ano sa tingin mo? CJ, kaya pupunta tayo kay Yikison. Kaibigan siya ng tatay ko. Siguradong tutulungan niya ako. Ayos lang, maglakad. Nakuha na ang iyong resulta ng pagsusuri. Sa loob ng iyong katawan, nakaabot ang antas ng metaliko sa katawan. Nagkataon kang makalat sa likidong bakal. Bakal. Iniwan ni Liu Yuanyuan ang likidong iyon. Sa aking humidifier, dapat ay mercury ito. Pero wala akong ebidensya. Ang ebidensya ay pwedeng hanapin ng dahan-dahan. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Dr. Sun, maaari mo bang gamutin siya? Una, bibigyan kita ng ilang gamot pang detox. At pagkatapos, bumalik sa ospital para sa follow-up. Kung hindi na makakalma makipag-ugnayan sa mercury, walang malaking problema sa susunod. Hello. Nasa check-up ako. Saan pa ako pupunta? CJ, maghintay ka na lang sa labas ng ospital. Okay. Pinagsabihan na ako ni Liu Yuanyuan. Kailangan ko nang umalis. Okay, tara na. Swerte. Naramdaman ko sa tono ni Liu Yuanyuan. Nagmamadali siya sa akin. Parang takot na takot siyang hindi makita. Kailangan mong mag-ingat. Nakita ko lang ito. Nais ni Hizaizu na maging pagsamahang negosyo ng Sino Group. Kailangan ng malaking halaga ng pera upang mapabilis ang proseso nito. Ngayon, kulang na kulang sa pera, kaya ang 50 bilyong pondo ko. Alam ko na siya at si Attorney Zin ay nagkasundo. Gusto akong lokohin na pumirma ng bagong kasunduan sa paglipat. Matagal na akong nag-iwas dito. Sa tingin mo, hindi na siya makapaghintay. Tama. Ang kinatatakutan ko lang ay si Hizaizo, na parang asong naguguluhan. At saka, tungkol sa merger na ito, naghanap na ako ng tao na tumingin dito. Sa likod nito, hindi sobrang simple yan. Ang kumpanya ni Hizaizo, lahat ng panahon ay nag-iisang may hawak ng kontrol. Hindi rin pala ako sobrang nakakaalam. Narito ka na nga, nakikita mo bang merong epekto? Pero huwag kang mag-alala, sisikapin kong alamin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, natatakot ako para sa iyo. Baka may panganib. Si Ruirui ay anak ko. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. CJ, remember mo ang cellphone kong ibinigay ko sa iyo. Huwag mong itapon o mawala. Kapag nangyari ang isang banta, magpapadala ito ng otoratid. Sa akin, kailangan kong siguruhin ang seguridad ng iyong buhay. Okay ba? Ayos. Asawa. Anong meron ka? Hindi ka naman umiinom ng alak. Walang anuman. May malaking proyekto ang kumpanya na pinag-uusapan ngayon. Matagal na akong abala dito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mag-asawa tayo, di ba? Ano man ang nangyayari, dapat mong ipaalam sa akin agad. Tungkol dito, baka talaga masagot ka nito. Narinig mo ba ang TD's pangkat ng Shai? Kamakailan ay kasalukuyang inaudible. Kung matagumpay kong harapin ang proyekto, maaabot ang aking kumpanya ng 30 pamguon. Totoo yan. Paburot. Ang galing mo talaga. Pero, hindi sapat ang background ng kumpanya ko. Ang Chen Group ay ang pinakamayaman sa Yonshen. Happiest. Hindi ganun kadaling sumang-ayon. Fortune. Kung mayroon kang pondo bilang garantiya, tiyak na magiging matagumpay ang proyektong ito.
Phew. Tama si Chen Mujing. Talagang, kailangan ni Hizaizo ng pera. Hindi na ba siya nagtatanim ng lihim ngayon? Asawa, alam mo iyon. Yung pera, ginagawan ko para kay Ruirui. Ruirui, bumabalik na sa bahay. Magalang si Ruirui. Ang Ginoong at Ginang, kasalukuyang nag-uusap ng importante. Hindi kami mga bata, hindi kami pwedeng pumasok. Huwag mo akalain na ikaw ay langit ngunit isang nanay. Alamin mo ang iyong katungkulan. Ikaw, paano? Paano pa kitang tatawagin? Sabi ko sa iyo, si Ruirui ay anak ko. Kung sino man ang mangahas na saktan siya, susuumin ko ang laban. Hizaizo. Ngayon, ang gusto lang niya ay maghintay na magalit ako. At maayos na makuha ang pondo. Hindi ko ito mapapaniwalaan. Hizaizo, gagawin ko ang lahat para protektahan si Liu Anyuan. At aabutin ako sa iyo. Paano ka makikipag-usap sa Ginoo? Hindi ka pa humihingi ng tawad. Ginoo, pasensya na. Magsimula ka na. May mga bagay pa kaming dapat pag-usapan ng Ginoo. Anong balak mo? Siyang. Xiaohan. Anong ibig mong sabihin? Si Ruirui ay anak ko rin. Anong magagawa ko sa kanya? Hindi ko iyon ibig sabihin. Alam mo rin kung gaano ako kaalaga kay Ruirui. Mahalaga rin siya sa akin. Kaya dapat tayong mas mag-alaga sa kanya. Sa kabila ng lahat, bata pa siya. Hindi pa siya ganap na matalino. Kung may mangyaring masama, ano ang gagawin natin? Mahal, anong sinasabi mo? Araw-araw, may driver na kumukuha kay Ruirui. Paano siya magkakaroon ng aksidente? Sana nga. Ruirui, may sasabihin ang mommy at daddy. Matulog ka na muna. Ayos ba? Sige na. Xiaohan. Tawagin mo, dagat, itong kasunduan sa paglipat ng pondo. Mas mabuti pang pirmahan mo na. Ito rin ay para kay Ruirui. Ano ang nangyari kay Hizaizo? Bakit hindi na siya nagpapanggap? Direkta na bang ginagamit si Ruirui para bantaan ako? Ano ang mangyayari kung hindi ako pumirma? Xiaohan. Ang kasunduan sa paglipat ng pondo ay si Ruirui ang huling benepisyaryo. Wala akong kinalaman dito. Hindi ka ba naniniwala sa akin? O ayaw mo bang ibigay ang pondo kay Ruirui? Kung magpapatuloy pa ako ng hindi sumusunod, ibabaliwala niya talaga ako. Mahal, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sadyang, wala pang lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang sarili kong katawan. Puso. Maaaring. Hindi na ako mabuhay ng matagal. Bundok, ayos lang. Bakit mo sinasabi yan? Alam mo rin, ako ang nag-iisang anak na babae. Lolo at lola sa panig ng ina. Nag-iwan ng ilang ari-arian para sa akin. Aayusin ko ang mga ari-arian na ito. Lahat ay para kay Ruirui. Totoo yan. Talaga, tama talaga. Siya lang ang aming anak na babae. Isa lang ang anak na babae namin. Siyempre, gusto kong iwanan ang lahat ng pinakamaganda. Para sa kanya. Kaya, kapag naayos ko na ang lahat ng ari-arian, pipirma ako at ibibigay kay Ruirui. Na, kailan ito nangyari? Hindi ko ito alam. Kayamanan ng pamilya. Jinto, si Attorney Zhou ang nag-aasikaso dito dati. Si Attorney Zhou ang gumawa nito. Hindi siya nagsinungaling. Puso, ayos na rin. Habang siya'y buhay pa, ibigay na ang mga ari-arian para hindi na mahirapan sa huli. Mas komplikado ang mga proseso. CJ, kaya sa mga susunod na araw, makikipag-ugnayan ako kay Attorney Zhou. Nagtagal ka na rin ng araw sa ospital. Magpunta ka na ng itaas at magpahinga. Jim, sige na akong matulog na. Hizaizo, tinitigan mo lang ako habang pinapagana niya ako, o ano? Ngayon ay pinapahirapan kita. Ngunit maghintay ka pa ng isang linggo. Kapag nakuha ni Attorney Zhou ang listahan ng mga ari-arian, lahat ng iyon, gagawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Sabi mo yan, sabi ko yan. Anong tunog iyon? Walang anuman. Huwag ka nang magduda-duda. Nagkaroon ako ng sapantaha ngayon. Tinamaan ako ng isang sampal. Kailangan mo akong bayaran. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng isang platinum na bag. 1,000,000 piso ang halaga ng bag. Sobrang mahal naman yan. Ang kumpanya kasi kamakailan. Hindi magandang ang sitwasyon. Pagdating ni Zhang Xiaohan, kapag nailipat niya ang pag-aari ng yaman, sa pangalan ko, bibilhin kita. Ito ang sinabi mo.
Sa panahong ito, huwag mo siyang istorbohin. Uminom siya ng gamot, medyo hindi siya normal. Huwag sanang masaktan ang ating baby. Tama ang sinabi ng kuya, talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Ayaw pang bumili ng 1,000,000 bag. Imbes na hintayin kang yumaman, mas mabuti pang ilagay ang pera para sa sarili ko. Tara na. Delikado. Halos mahuli na tayo. Hoy, wala akong ginagawa sa ngayon. Nakahold ako kay Hizizel. Ngunit, mukhang talagang kulang siya sa pera. May problema ba sa pinansya ng kanyang kumpanya? Basta't okay ka, susurin ko. Huwag mong hayaang makahalata siya. CJ. Boss, sigurado ka bang hindi na niya alam kung sino ka? Siya. Baka hindi na niya naalala ako ngayon. Noong una naming natanggap ang impormasyon, agad kaming kailangan ng dalhin ang mahiwagang dokumento pabalik sa bansa. Sa pagpasok namin sa embahada, kung may isang araw pa sana, makakapagpalitan kayo ng contact number. Sino ba naman ang nakakaalam na ang mapapangasawa ni Gen Zhang ay ikaw na? Ayos na. Ngayon, ang tanging gusto ko lang ay maging okay siya. Tama. Pinagsusunod mo ba ang impormasyon tungkol kay Hisaizu? Paano na ang pag-aaral natin? Nagpadala na namin ng tao upang sumunod sa kanya. Sino pa ang makakaisip na ang sihi na si Chen na lubos na sumusuporta sa pakikipagtulungan ay ikaw pala? Napakamahal ni Hisaizu sa kanyang computer. Walang iba't ibang tao ang pwedeng subukan. Sigurado akong mayroon ito. Ito ay hindi ipinakikita. Ito ay si Hisaizu. Naging relasyon ka na pala kay Liu Yuanyuan mula nang simulan nating mag-asawa. Sa pulang 77 taon na. Buong 77 taon. Buhay. Sama. Swerte. Ngayon na may mga ebidensyang ito, gagawin kong madumisan ang iyong pangalan. Sa kalagitnaan ng gabi, ano ang ginagawa mo sa aking silid-aralan? Hindi makatulog si Ruirui. Gusto nang makinig sa kwentong pambata. Pupunta ako para sa mga aklat. Babasahin ko sa kanya. Itong computer. Nagalaw mo ba? Hindi ah. Pumunta ako para sa mga aklat. Bakit ko naman gagalawin ang gamit mo? Hindi pa nabubuksan ang pinakamahusay. Kamakaila ay sinabi ng komunidad, may nangulit na pumasok. Nag-install ako ng panloob na salakab sa aking estudyadong kwarto. Mas mabuti kaya nating tingnan lahat. Ano ang lahat ng natatanggap? Zai Zhao, ito ay hindi ka pala naniniwala sa akin. Hindi ako nag-aalala para sa iyong kaligtasan. Kung sakaling may pumasok sa bahay, talagang may magnanakaw. Swerte. Bakit biglang naging itim ang screen? Kahit na naging itim ang screen, wala namang magnanakaw dito. Nabigla ako. Walang problema kung sira ang computer. Babalik ako bukas para ayusin ito. Xiao Han, hindi ka ba nagsabi na nag-aayos ka ng sarili mong ari-arian? Natapos mo na ba? Tungkol sa ari-arian, inilagay ko na ito kay Atty. Zhu para gawin. Dapat mo siyang tanungin. Hindi na maaga. Kailangan kong patahimikin si Ruirui. Mag-usap tayo bukas. Tatawagan ko si Atty. Zhu mamaya. Xiao Han, hindi mo ako lolokohin, di ba? Sige na. Mabilis, hanapin mo si Ruirui. Siya ang pinakamalapit sa'yo. Lahat. Mga Hisaizu. Ihatid. Ihatid. Kasiyahan. Lumalala na siya. Swerte. Ginto. Ginto. Hoy. Computer. Ikaw ang nag-ayos nito. Tama. Nakatanggap ako ng signal ng tulong na ipinadala mo sa akin. Kaya, remote kong kinontrol ang kuryente sa bahay niyo. Sobrang karga ng kuryente. Dahil dito ay nag-blackout ang computer. Isang ordinaryong pribadong detective. Kaya bang gumawa ng ganito? Hindi ko naman sinabing ako ay isang karaniwang pribadong detective. Tama nga. Kamakailan lang ay nagsisiyasat ako tungkol kay Hisaizu. May mga bagong impormasyon.
Bakit ganito? Ang kalagayan ng pananalapi ng kumpanya ni His Highness ay nagkaroon ng napakalaking problema. Ayon sa mga pagsusuri, kamakailan ay nalulong si His Highness sa sugal. Nagsimula lang ito sa pagkuha ng daan-daang libong pisong pondo ng kumpanya. Hindi niya akalain na lalala pa ito. Ngayon, nagdudulot ito ng matinding pagkalugi sa loob ng kumpanya. At saka, nakuha niya ang atensyon ng bilyong pondo na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Tama. Sa iyong pondo, hindi lamang niya mababayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal, kundi maaari rin niyang ibenta ang kumpanya sa Chen Group. Ganoon, maaari na niyang makamit ang kalayaan sa yaman. Pumunta na siya sa ibang bansa, at saka, kung may nais siyang sabihin, sabihin na lang. Ngayon, wala na akong hindi kayang tiisin. Ito ay ang insurance na binili niya para sa akin at kay Miru. Tama. Ang mga pasahero, lahat siya. Walang kwenta. Walang kwenta ang kanyang pananamit sa amin. Wala siyang pinipigil. Basta't suministro na ako ng dokumento ng pagbabago ng pagkakabahay. Ang susunod, nagpapakita siyang gustong patayin kami. Huwag kang takot. Mag-iisip ako ng paraan. Maaari bang magtagumpay ang plano na ito? Hanggang saan na yatang tumagal ang plano ni Hisaizu? Anong antas na ngayon ang pag-unlad ng pagsasama ni Hisaizu? Hanggang saan na yatang tumagal ang plano ni Hisaizu? Ang board ng kumpanya, hindi nagustuhan ang He-family sa merger at acquisition, at wala rin silang interes. Ngunit tila napuwersahan si Vice President Song sa issue na ito, at siya rin ang nasa pagsusuri nito. Ngayon, Song Jiuan, alaynan, mukhang marami kang nakuha mula kay Hisaizu. Ang sitwasyon ni Xiaohan ngayon ay delikado. Hindi na tayo makakapaghintay. Kailangan nating kumilos ayon sa plano. Hisaizu, nakapaglatag na ako ng paing. Hindi ako maniniwala na hindi ka makakapigil na hindi manghuli. Talagang labis ang kasakiman ni Song Jiuan. Kumita ng napakaraming pera, pero ayaw pang magtrabaho ng maayos. Asawa, anong nangyari? Wala lang. Pangalan ng kumpanya, Ginang. Ang gugmula ng Ginoong ito ay lahat ng matuwid na bagay. Hindi mo alam. Huwag kang magtanong kung hindi mo maintindihan. Nakuha ko na ang tumawag na si Attorney Zhu. Sa mga nakaraang araw, ang mga ari-arian at kasunduan sa diborsyo ay maayos ng maisasaayos. Kailangan lang magpirma agad. Bakit ang pangalang Song Jiuan ay parang pamilyar sa akin? Siya ang Vice Presidente ng Shen Group. Alam mo siya, Shen Group. Ngunit ito ang pinakamalaking kumpanya sa ating lungsod. Paano kaya makakaalam ang Ginoong ito ng ganap na taong ginto? Ang Shen Group ay talagang mahusay. Ngunit nang buhay pa ang aking mga magulang, ang pamilya ni Zhang ay hindi rin naman kawawa. Talagang kilala ko ang Deputy Manager Song na ito. Siya, hindi siguro siya medyo mas matanda sa akin. At tumatabi pa kami sa isang libreng kurso ng paglalaho noon. Tama talaga. Hindi ba kayang gawin ko pa kang mapagkainit? May impormasyon ko sa kanya. Gusto mo bang tulungan kita na makipagkita siya? Nagpadala ako ng mga regalo sa kanya. Ngunit hindi sumubok si Song Jiuan na makita ako. Pero hindi siya sumang-ayon. Ngayon na nandyan ka, siguradong magiging maayos ang bagay na ito. CJ. Yuan, tulungan mo akong magreserba ng private room. Pinto, sa susunod na hapon, pupunta akong makipagkita kay Vice Presidente Song para kumain. Sama ka na sa pagpunta, para makakita ka ng marami. Naiintindihan ko, Ginang. Ihahatid ko na ang Ginoo. Sige na. Liu Yuan, malapit na magsimula ang magandang palabas. Ginoong Song, nagustuhan ko ng matagal ang iyong paninindigan. Ang pagkakataong makita kita ngayon ay tunay na kagalitan para sa akin. Siya ay si Song Jiuan ay sumasali sa pagsasanay ng swim team bawat taon. Ang swim team na yun ay nagbabago ng miyembro bawat taon. Gamitin mo ang iyong katulad na posisyon. Makikipagkita siya, walang problema dito. Nga, si Song Jiuan ay hindi naman talagang ganang kayamanan. Siyang ay talagang may pagkamaalindog, at ang pagkamaalindog ng taong ito ay medyo kakaiba. Gusto niya ng mga buntis. Ginoong Song, ito ang aming katulong. Liu Yuan, matagal na siyang nagtatrabaho sa amin. Parang pamilya na siya sa amin. Mag-usap kayo. Hindi ako comfortable dito. Umalis na ako. Dahil nandito na ako. Miss Liu, umupo ka at kumain tayo. Sige lang. Halika. Umupo ka. Tungkol sa balita ni Chen Wujing. Tama nga. Nahihirapan si Song Jiuan na makita ang ganitong tamang biktima. Parang isang agila na nahuli ang kuneho. Paano naman siya makakapagpalaya? Hisaizu. Sa oras na iyon, ano ang pipiliin mo?
Talagang maganda si Miss Yuan Yuan. Hindi ito malaking tiyan. 3 na siguro buwan. Jin. Song, tama talaga ang iyong pananamit sa tao. Saan naman ang asawa mo? Jin. Song, kahirap talaga makita ka. Nais kong tanungin, malamang na may posibilidad na makuha ang kumpanya namin. Ba? Tungkol sa kasunduan sa pagbili, isang salita ko lang iyon. Ngunit talagang swerte si Ginoong He. Pati ang katulong sa bahay. Napakaganda, talagang naiinggit ako. Magkano ang sweldo mo sa pamilya bawat buwan? Bibigyan kita ng doble. Ayaw ko, Ako, wala pa akong balak na lumipat ng lugar. Mukhang, ako si Song. Hindi pa sapat ang mukha. Yuan Yuan, matagal na siyang nasa bahay namin. Medyo nalulungkot ako. Tiyak yan. Huwag mag-alala, Vice President Song. Babalikan ko siya. Mabuti siyang pakisamahan. Ha? Phew. Talaga namang maintindihan ni Gobernador He. Okay. Talaga namang may malasakit si Ginoong He. Tungkol ba ito sa merger? Maghintay ka ng magandang balita mula sa akin. Ha. Okay. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Sasama ako sa kanya. Baka makakuha ako ng mga balita sa loob. CJ, salamat sa pagod mo. Halika. Nando sa loob ng compartment. May monitor din. Tara, tingnan natin. Gusto ko ring malaman ang merger deal at Liu Yuan Yuan, kaya nga't hindi alam kung sino ang pipiliin. Hizaizel, hindi ka pa rin ba lalaki? Ang dinadala ko ay anak mo. Pinapagawa mo sa akin na makitulog sa matandang lalaking iyon. Baka nga naman, kailangan talaga ni Song Juan ng isang tagapag-alaga. Huwag ka nang mag-isip ng labis. Tingnan mo ang mga mata niya habang tinitingnan ako. Iyan ba ay tingin ng tagapag-alaga? Isa siyang baliw. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pwedeng matulog kasama siya. Talagang bulag ako. Paano ako napagpasyahan na ikaw, isang duwag? Akala mo anong klaseng tao ka? Kung hindi dahil sa akin noon, na iniligtas ka mula sa nightclub, hindi mo pa alam ngayon kung ilang matandang lalaki ang kailangan mong makatulog. Anong pinapakita mo sa akin? Hizaizel, ang dinadala ko ay anak mo. Talaga bang wala kang pakialam? Kung mawawala ang anak, pwede namang magkaanak ulit. Pero kailangan ko talaga ang perang ito ngayon. Kung mangahas kang sirain ang aking magandang pagkakataon, hindi kita patatawarin, Liu Yuan Yuan. Alam mo ang aking mga paraan. Dapat mo ring malaman. Kapag wala ka sa akin, wala kang halaga. Mukhang si Hizaizel ay tuluyan ng sumuko kay Liu Yuan Yuan. Susunod, si Liu Yuan Yuan ay dapat kumilos ng mabilis, aso na kumagat ng aso. Hayaan silang magdurog-durog. Ang eksenang ito ay talagang kapanapanabik. Hoy, saan ka? Bakit pa rin hindi ka bumabalik? Hindi ko ba sinasabihan si Presidente Song? Langhap-langhap lamang ng hangin. Anong nangyari? Hindi ka na bumaba ng gabi? Magandang ideya. Siguraduhin alamin ang iyong kalusugan. Huwag masyadong mahirapan. Mukhang si Hizaizel ay hindi na makapaghintay na ibigay si Liu Yuan Yuan kay Song Juan. Kung si Song Juan ay dahil sa issue ni Liu Yuan Yuan na nagbigay daan kay Hizaizel na ibenta ang kumpanya kay Chen, edi tumulong tayo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ito mangyayari. Ang taas ng tiwala mo. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong tanungin ka. Ano ba talaga ang trabaho mo? Parang, wala kang hindi kayang gawin. Noong nakaraan, nasira ko ang isang napakahalagang bagay. Ngayon, nais ko lamang na ituwid ito. Hello, magtatanong lang ako. LT Red. Babaeng galing sa China. Nakita mo na ba siya? Umalis na siya kahapon. Isang araw na lang ba? Sino ba ang hindi nagkamali? Basta't handang ituwid. Lahat ay maaari pang maayos. Tama talaga. Magkakataon pa kaya? Hindi na tayo maagap. Dapat na akong bumalik. Kundi susubayhan ni Hizaizel, masisiraan ang kanyang pananampalataya. Anong bagay? Paggamit natin ang telepono para mag-usap. Tama. Lahat. Magkakaroon pa tayo ng oras. Ha? Si Liu ko. May pagpupulong ng Board of Directors sa 5 araw. Ay say. Sang-ayon ako sa mungkahi ng pamilya He na isusulong ang plano ng pagsasanib. Nan.
Ito ang platinum bag na matagal mo nang gustong makuha. Inutusan ko talaga ang kaibigan kong umuwi mula sa ibang bansa para dalhin ito sa'yo. Ang bag na ito ay mahigit 1,000,000. Sinabi ko na, kung matagumpay ang aking plano, lahat ay sa iyo. Sasagutin mo ako, papahalagahan mo akong masaya. Tubig, tubig, tubig. Ngayon, kasama mo si Song Jiuan. Talagang nakakaawa ka. Ngunit basta't tumango siya, maibebenta ng kumpanya ko ang 30 bilyon. Swerte. Pagdating ng panahon, madadala ko ang perang ito, at isasama kita sa ibang bansa para manirahan. Ano sa tingin mo, okay ba? 7 taon na ang nakalipas. Nasa nightclub ako, nag-aalaga ng inumin. Ikaw ang tumulong sa akin. Ngayon, biyaya, bilang pasasalamat sa iyo, tutulungan kita. Papasukin mo siya na pirmahan ito. Yuan, huwag kang mag-alala. Tiyak na, hindi kita bibigyan. Talagang magagawa ni Liu Yuan ang ganitong hakbang para sa lalaking iyon. Hindi ko ito mapaniwalaan. Hindi ako naniniwala. He Zizou. I'm doing this all because you pushed me. Anong hindi magpapahiya sa akin? Sana ay magiging mabuti sa akin. Lahat ng iyon ay pagsasamba lamang. Ngayon ay gusto mo akong ilagay kay ibang lalaki. Pagka may pera ka na, hindi mo ba akalain na ang unang iwanan mo ay ako? Hindi ka pupunta magluto. Anong ginagawa mo sa sala? Ako, tinitingnan ko po kayo. Mukhang hindi maganda ang tulog ninyo lately. Bumili ako ng humidifier. Nilagyan ko ito ng kaunting aroma. Ilalagay ko ito sa silid aklatan mamaya. Huwag magulo. Mabilis, magluto ka na. Gutom na ako. Alaynan, Rui, huwag kang matakot. Kapag nakuha mo na ang bola mamaya, umalis ka na. Okay ba? CJ, tara na. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Umalis ka. Sinasadya mo ba to? Heavy metal mercury. Sobrang nakakalason. Mag-ingat sa paggamit nito. Paano ito pumunta sa bahay natin? Ginoo. Napagluto na ang ulam. Ang kinain ngayon ay lahat kaya mong kainin. Okay. Sana kagabi, kakain na lang ako ng marami. Tama. Saan si Zhang Xiaohan? Nag-inom siya ng gamot. Bawat araw ay tulog siya parang patay. Ginoo, mag-isa ka na akong kumain. Talaga. Swerteng. Tanging mga patay. Ang hindi nagsasalita. Laro. Swerteng pula. Talagang magaling si Chen Mujing. Nakahak pa sa TV sa opisina. Ngayon, ang tao na nakatingin mula sa likod ng senang iyon, dapat na rin akong ilagay sa posisyon. Ang batang si Liu Yuan. Tumakbo pala talaga siya ng tubig ng bakal sa loob ng humidifier. Kaya ko kasi siyang ibibigay kay Song Jiuan. Gusto na lang akong patayin niya kung hindi dahil sa akin. Hindi niya alam ngayon kung anong lalaki ang nasa ilalim niya habang nagbibilang ng pera. Ang ganda-gandang palabas na ito. Ako lang mag-isa ang nanonood. Napaka-boring. Yuan. Medyo gutom na ako ngayon. Pumunta ka sa kusina. Tulungan mo akong magluto ng isang bolang noodles. Naiintindihan ko, Ginang. Salamat. Simula nang bigyan ni Hizaizu, si Zhang Xiaohan ng gamot. Patuloy na siyang natutulog sa study. Yung humidifier, dapat naka-on pa yan. Hizaizu, Fook, nabaliw ka na. Ikaw, cute na cute. Bumili ako ng 1,000,000 halaga ng bag para sa'yo. Ganyan mo ba ako tratuhin? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Magsasayang ka pa ng oras. Yung humidifier na iyon. Talagang naglagay ka ng mercury. Zizou, pakinggan mo ako. Gusto ko lang sanang bigyan ka ng maliit na aral. Alam mo, kahit gaano kahigpit ko kang mahal, ayaw ko talaga makasama si Song Jiuan na siya namang matanda. Mahalin kita. Kung tunay kang mahal ko, tulungan mo akong makasama siya ng isang gabi. Ano ka ba? Hindi pa kita kayang pakialaman. Naiintindihan ko na, hindi na ako manghihimasok muli. Magpakabait ka sa akin. Kaya kitang bigyan ng ginto at alahas. Pero kaya din kitang dalhin sa impyerno. Tama na, huwag ka nang tumama. Sandali lang, kailangan pa akong bumaba para magluto kay Zhang Xiaohan. Magulo kung mapansin siya ako. Yuyun, nakatagal ka nang sumama sa akin. Huwag kang magpilit sa akin. Naiintindihan ko na. Yun nga ang bakal na meron ng dilawang balahibo. Saan nakuha niyan? Binili ko ito online. Umalis ka. Kung
Kung hindi ko pa kailangan ng tulong mo kay Song Juan, mamatay ka na sana ngayon. Mew. Mew. Song. Na, kapatid na siya. Ang pondo ng asawa ko. Alam mo na. 50 bilyon. Paano mangyayari yon? Hindi ko kayang bayaran ang utang ninyong sugal. 1 linggo mula ngayon. Yung perang iyon ay akin na. Alaynan. Ayos. Oh, tama. Bago. Pwede ba? CJ, pwede bang tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao? Na ang pangalan ay Liu Yuan. Naghihintay ng balita mula sa iyo. Hello. Hizaizel. Yung tao na may utang sa sugal ay tinatawag na Juji. Maaari mo bang makuha ang kanyang impormasyon? Pagtiwalaan mo na, ako ang susuriin ko iyon. Hizaizel. Siguro ay hindi na kaya niyang pigilin. Nagpaplano na siyang gawin ang kanyang galit kay Liu Yuan. Maaari mo bang ilipat ang rehistro at ipasa sa Liu Yuan? Kailangan kong ipakita sa kanila, aso sa aso. Talagang gumaganda na ang kakayahan ni Ate Yuan. Naisip ko kung sakaling makabuo ka, hindi ka na mananatili sa bahay namin. Medyo mahirap talikuran, di ba? Saan ka naman? Ayan, Gil, wala akong anumang kaalaman. Kahit na ipinanganak ko ang bata, aking alalahanin pa rin kita. Tama ba iyon? Sige, napagod na ako. Ano nangyari sa iyong mukha? Ito, nagkamali ako. Hindi nakakabalisa yan sa akin. Bakit ka pala kasi ginintento? Pasensya na akong pupunta sa opisina. Magpahinga kang mabuti sa bahay. Sinabi ni Achoy. Zeo, mamaya pang iisipin natin ang buhay ng lahat. Pagkaraan, mag-sing ka na lang ng sabay. Magandang alaga ang ginang. Pangalawa, narito na ang aking pag-unawa. Patawarin mo na ako. Oy, hindi rin ako masyadong malikha. Magpahinga din ako sa itaas. Ginang, anong meron ka? Tawagan mo lang ako. Voice message. Kung hindi ka na kailangan niyang patulugin kay Song Ji-won, maaring patayin kita ngayon. Pwede ba? CJ, pwede bang tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao na ang pangalan ay Liu Yuan? Naghihintay ako ng magandang balita mula sa'yo. Hizaizel. Huwag ka ring umasa ng maganda. Halo, kuya. Mabilis kang pumunta dito. Yun. Ano ang sinabi mo? Zezu ay nagpa-iniimbestigahan ka. Idudulot mo lang talaga ito. Sinabi ko na sa iyo na, hintayin mong ilabas ni Zhang Xiaohan ang pera bago ka tumakas na may pera. Mas mabuti pa kaysa sa sitwasyong ito ngayon. Alam ko ba? Ganito ba talaga si Hizaizel? Walang puso. Kailangan pa niyang ipasak sa ibang lalaki. Nainis lang ako sa isang iglap, kaya't inalagaan ko siya ng Mercury. Saan ko alam na mahuli niya ako? Ngayon, wala nang silbi ang mga sinasabi. Sa ngayon, hindi kanya kayang galawin. Naghihintay siya sa iyo at kay Song Juan na makatulog. Kumita siya ng benepisyo. Matapos siya mag-sign ng kontrata, ikaw at ako, totoo na walang pag-asa. Sige noong 9, talaga hindi siya madaling tanggihan. Kuya, paano naman kaya ako kaya? Naging tapat akong sumama sa kanya ng maraming taon na.